Si Noe Archiveste ay isang mahina at nakakaawang walang kamuwang-muwang na tao na kalaunan ay naging pinakamalakas na cursed vampire hunter at nagpakasal sa isang magandang vampira. Noong daan-daang taon na ang nakalipas, ang mga vampires at humans ay nagkaroon ng matinding hidwaan online, pero imbes na mag-boxing match, nauwi ito sa isang matinding digmaan kung saan halos maubos ang lahi ng mga vampira. Mula noon, namuhay sila ng palihim upang hindi matulad sa iba nilang kauri na Nullipol. Isa sa mga vampirang ito ay si Noe, isang batang may malats na itsura na feeling cool dahil maraming lesbian ang may gusto sa kanya. Habang nasa isang airship patungong Paris, hinahanap niya ang Book of Vanitas, isang super importanteng magical artifact na maaaring makatulong sa mga vampira. Sa gitna ng biyahe, napansin niya ang isang magandang dalaga na mukhang may sakit, si Amelia Ruth, kaya lumapit siya upang tulungan ito. Ngunit pagkatapos makita ang kanyang boyband level na mukha, agad siyang namangha at nagtanong kung anong ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Noe na patungo siya sa Paris sakay ng dambuhalang demonic-looking airship upang hanapin ang Book of Vanitas, at bigla itong nakakuha ng interes ni Amelia na parang bagong labas na Twilight movie. Samantala, sa tuktok ng pangit na airship, may isang lalaking may buhok na mas mahaba pa sa average lifespan ng isang Amerikano, nakatayo at creepy na nakangiti. Sa loob ng barko, sumunod si Amelia kay Noe ngunit bigla siyang nanghina at bumagsak. Bago pa siya matulungan ni Noe, sinabi niyang lumayo ito, na agad nagresulta sa pagkasira ng lahat ng ilaw sa paligid. Napansin ni Noe na nagiging pula ang mga mata ni Amelia at lumalaki ang kanyang mga pangil, kaya napagtanto niyang isa rin itong vampira. Bago pa siya makagalaw, bumukas ang mga bintana at isang misteryosong lalaki ang tumalon papasok upang kunin ang babae, si Vanitas. Gayunman, nagulat si Vanitas nang malaman niyang nailigtas ni Noe si Amelia. Ipinakilala ni Vanitas ang sarili at sinabing bitawan ni Noe ang babae dahil hindi niya gusto ang mga kagaya niyang ugly incels. Ngunit tinutulan ito ni Noe, sinabing mas gusto ng mga babae ang nice guys, at siguradong siya ang pipiliin ni Amelia kaysa kay Vanitas. Dahil dito, nagalit si Vanitas at agad siyang umatake gamit ang kanyang espada, halos tamaan si Noe na nakailag naman ng may kahanga-hangang grace, dodging bawat attack na ipinukol ni Vanitas sa kanya. Biglang nakaramdam ng matinding sakit si Amelia, dahilan upang ma-distract si Noe. Ginamit ito ni Vanitas sa kanyang advantage at sinubukang sipin si Noe gamit ang kanyang wire. Ngunit hindi basta-basta si Noe, imbes na mapabagsak, itinapon niya si Amelia sa ere bago mabilis na umiwas at sinapak si Vanitas ng malakas, dahilan upang tumilapon ito sa lupa na parang respeto kong nawawala tuwing tinitext ko ang ex ko. Habang nakahandusay si Vanitas, napagtanto niyang hindi lang basta vampira si Noe, isa rin itong napakalakas na nilalang. Samantala, mabilis na tumakbo si Noe papunta sa isang kagubatan bitbit si Amelia, umaasang sa wakas ay magkakaroon na siya ng aksyon. Pero bigla na lang nagwala si Amelia habang lumilitaw ang isang itim na anino at hinalikan siya sa mukha, dahilan upang magsimulang umiyak ang racist na ito. Tinangka ni Noe na bumalik upang kumuha ng doktor, pero bago pa siya makaalis, bigla siyang kinapitan ng baliw na Amelia. Sa puntong akala niyang ito na ang moment niya para mawalan ng pagkabirhen, kinagat siya nito sa leeg at sinipsip ang dugo niya na parang Capri-Sun. Nagpumigla si Noe habang tuluyang nabaliw si Amelia, at biglang lumitaw ang mga itim na tentacles mula sa kanyang katawan na umatake sa kanya at kumapit pa sa iba pang tao. Akala ko tuloy magiging 18 dagdag na ang kwentong ito dahil sa mga tentacle, pero dumating si Noe para sirain ang saya, hinawakan si Amelia at sinubukang pigilan ito habang ang iba naman ay nagsitakbuhan palayo. Doon niya napagtanto na hindi niya dapat pinasok ang sarili niya sa crazy. Muli siyang itinulak ni Amelia at muntik na siyang ma-ice skewered, pero biglang kumidlat at silang dalawa ay bumagsak sa lupa na parang mga tanga. Sa pagitan nila, lumitaw si Vanitas na parang isang tunay na gigachad. Sinabi niya kay Noe na possessed si Amelia ng isang malnuman, at siya lang ang makakapatay nito. Lalong lumabas ang mga tentacles ni Amelia, pero pinakita ng ating American brother kung bakit the best, ang Amerika, binaril niya lahat ng ito. Tinanong ni Noe kung si Vanitas ba ay isang pari mula sa simbahan at papatayin na si Amelia, pero agad itong itinanggi ni Vanitas, sinabing hindi siya maaaring maging pari dahil wala siyang interes sa maliliit na bata, at inangkin niyang isa siyang doktor na ang espesyalidad ay paggamot sa mga baliw. Bigla niyang inilabas ang kanyang maliit at fancy na asul na libro, na agad nagbigay kay Noe ng matinding excitement nang makita ang misteryosong itim na sulat sa loob. Dito niya napagtanto na hawak ni Vanitas mismo ang Book of Vanitas.
Agad na ginamit ni Benitez ang kanyang magical spell, at sa isang iglap, binigyan niya si Amelia ng pinakamalupit na orgasm ng buhay niya, isang karanasang naging sapat upang masiyahan ang Malnoman at kusang lumisan mula sa kanyang katawan. Napanganga si Noy sa nakita niyang tibay at performance, habang si Amelia naman, tulad ng isang typical hoe, ay mas pinili ang bad boy kaysa sa nice guy. Habang si Noy ay nanunood na parang isang cop, biglang dumating ang ilang very non-American policemen, dahil sa halip na barilin sila agad, inutusan lang silang sumuko. Subalit, sa halip na magpaawat, sinubukan ni Benitez na takutin sila sa pagsasabing ibibigay niya ang kanyang ngunit sa kasamaang palad, nadapa siya at nahulog mula sa airship. Laking gulat ni Noy nang bigla rin siyang tumalon, tila natupad ang kanyang foot fetish nang mahigpit niyang mahawakan ang binti ni Benitez habang sabay silang nahuhulog. Habang bumabagsak, magkasabay nilang pinagmasdan ang Blue Moon, isang romantic na eksena, not gonna lie, pero mabilis itong dinadma ni Benitez sa pagsasabing, no homo, kaya ayos lang. Matapos bumagsak sa lupa, hinayla ni Noy si Benitez mula sa pagkakahandusay at agad siyang tinanong kung paano niya nagawang bigyan ng Big O si Amelia na may ganong tibay at stamina. Sumagot si Benitez na siya ay mula sa Alabama at marami siyang naging practice doon noong bata pa siya. Sinabi rin niyang gusto niyang iligtas ang lahat ng vampires at nais niyang sumama si Noy bilang kanyang bodyguard, dahil siya mismo ay isa lang ordinaryong tao na madaling mapatay. Sa huli, pumayag si Noy sa kondisyon at tuluyan silang naging magpartner, pero syempre, no homo, ulit sila bago magtuloy. Kinabukasan, sila ay inaresto at ikinulong sa isang jail cell dahil sa pagsalakay sa airship. Habang natutulog, ibinahagi ni Noy kay Benitez na pinadala siya ng kanyang teacher sa Paris upang hanapin ang Book of Benitez at alamin ang tunay nitong kapangyarihan. Ngunit sagot ni Benitez, malamang ay adik sa crack ang teacher niya, dahil hindi man lang sinabi kung ano ang dapat niyang gawin kapag nahanap niya ito. Napagtanto ni Noy na may punto siya, ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto, dumating ang pulis at sinabi sa kanila na may isang mayamang politician na nagbayad ng kanilang piyansa at nais silang makausap. Pagkalabas ng kulungan, agad na namangha si Noy sa napakagandang but totally unrealistic lukang na Paris. Sinubukan siyang hatakin ni Benitez upang magpatuloy sa paglalakad, ngunit tulad ng isang creep, hindi maiwasan ni Noy ang ma-distract at pati pagsubok na nakawin ang isang bata, mabuti na lang at naawat siya ni Benitez bago pa siya makasuhan ng child abduction. Maya-maya, nakarating sila sa isang mamahaling hotel, kung saan ipinaliwanag ni Benitez ang kasaysayan ng vampires matapos ang matinding digmaan, bagamat natalo sila, pinayagan silang mabuhay sa kondisyon na hindi na sila muling aatake sa mga tao. Simula noon, may ilang vampires na namumuhay kasama ng humans, at ang Queen ay nagtalaga ng isang vampire politician upang panatilihin ang kaayusan sa pagitan ng dalawang panig. Pagpasok nila sa silid ng naturang politician, biglang sumugod ang dalawang vampirang idiot at muntik nang atakihin si Benitez. Huminto lamang ang mga ito nang malapit na sa kanyang leeg, sabay sermong dapat muna silang kumatok bago pumasok. Ngunit mabilis silang pinatigil ni Benitez sa pagsasabing, "Shut your ass up," bago lumapit ang matabang bald politician at inutusan silang umatras. Tumingin ang kalbo kay Benitez at tinanong kung siya ba ang human na may hawak ng Book of Benitez, habang si Noy naman ay abala sa paglalaro sa isang pusa, na agad siyang sinampal, dahil alam naman nating cats don't take orders from anyone. Kalma lang na lumakad si Benitez at umupo sa sofa na parang isang total chad, saka sinabihan si Fatty na ibalik lahat ng kanilang gamit, kasama na ang Book of Benitez at si Amelia. Ngunit kalmado ring sumagot ang matabang politician, sinasabing hindi nila maaaring pabayaan si Amelia na mabuhay dahil sa pagiging possessed niya at sa tangkang pag-atake sa mga tao. Dagdag pa niya, kailangang patayin si Amelia upang matiyak na hindi na ito magiging banta. Sa narinig, nagsimulang umiyak ang incel simp na si Noy. Ipinipilit na inosente si Amelia, habang si Benitez naman ay chill lang na nakaupo at sinabing nagamot na niya ito gamit ang libro. Biglang inilabas ni Fatty ang libro mula sa kung saan at sinabing hindi naman talaga ito mahiwagang libro. Ngunit sagot ni Benitez, wala lang talagang brain cell si Fatty para malaman kung paano ito gamitin. Doon na nagalit ang bald bastard at sinabi niyang ipapahirapan nila si Benitez hanggang aminin niya ang totoong intensyon niya. Sagot naman ni Benitez, gusto lang niyang iligtas ang mga vampires, pero imbes na maging positibo ang reaksyon, lalong nainis ang mga politiko at nagsimula silang makipagtalo sa kanya. Dahil dito, na-trigger ang post-traumatic Down syndrome ni Noy, kaya't sa galit niya, sinipa niya ang mesa at sabay kuha ng libro mula sa matabang mga kamay ni Fatty.
Ipinahayag ni Noi na lahat ng mga possessed vampires na kamakailan lang lumitaw ay dahil sa isang misteryosong nilalang na sinusumpa sila, at nangangako siyang hahanapin at dadalhin sa kanila ang salarin. Si Benitez naman ang baalang gumamit ng kanyang libro upang harapin ito. Matapos marinig ito, tiningnan sila ni Fatty at sinabing may isang araw lang sila upang ayusin ang problema, kung hindi, papatayin nila si Amelia. Pagkalabas ng kwarto, galit na ibinato ni Noi ang libro sa pangit na mukha ni Benitez, sinasabing kailangan nilang mahanap ang may sala no matter what. Ngunit imbes na seryosohin ito, natawa lang si Benitez at sinabing malamang ay isa siyang Discord mod sa kanyang free time na mahilig humingi ng fit pics. Habang naglalakad palabas ng hotel, nakilala nila si Dante, isa sa mga informers ni Benitez, na may dalang impormasyon tungkol sa isang misteryosong mamamatay tao na kamakailan lang ay nakapatay ng 9 na katao. Agad na nakiusap si Benitez para sa impormasyon at nagbayad sa kanya, kaya sinabi ni Dante sa kanila na sundan ang paniki na dadalhin sila sa lokasyon ng target. Sa sandaling lumipad ang paniki, hindi na nag-aksaya ng oras si Noi, hinawakan niya si Benitez at ginamit ang kanyang vampire abilities upang mabilis na tumalon sa ibabaw ng mga gusali. Habang mabilis na tumatakbo sa rooftops, ipinaliwanag ni Benitez na ilang buwan na ang nakalipas nang lumitaw ang vampirang ito mula sa dilim at walang awang pumatay ng 9 na tao. Noon pa man ay sinusubaybayan na niya ito, ngunit sa gitna ng kanyang pursuit, napagdesisyonan niyang tulungan muna si Amelia, dahil syempre, one night stand muna bago vampire hunting. Biglang narinig ni Noi at Benitez ang isang kaguluhan sa malapit at nakita nila ang isang baliw na vampira na tangkang papatayin ng isang tao. Agad na sinabi ni Benitez na ito ang target nila at kailangan nilang pigilan ito. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Noi si Benitez at itinapon siyang parang ragdoll direkta sa vampira. Tumama ito ng malakas at na-distract ang kalaban. Agad namang tumalon si Noi at pinang ito sa lupa, habang si Benitez ay bumangon mula sa rubble at ginamit ang kanyang magical cure upang gawin ang kakaibang magic na panandali ang nagbalik sa vampira sa normal na estado bago ito mawalan ng malay. Sinabi ni Benitez na dapat nilang dalhin ang mamamatay tao kay Fatty, ngunit bago pa sila makagalaw, 2 figure ang lumitaw mula sa dilim. Tinanong nila si Benitez kung siya ba ang may hawak ng mahiwagang Magic Kama Sutra. Sa liwanag, napagtanto nilang isa pala itong loli na nagngangalang Luca at isang total MILF na si Gian. Agad na nagdib si Benitez sa MILF at tinanong kung ano ang kailangan nila sa kanya. Ipinaliwanag ni Luca na pareho silang vampires na nag-iimbestiga sa mga krimeng ito at nais nilang sirain ang Book of Benitez. Sa halip na seryosohin, pinagtawanan ni Benitez si Luca at tinawag itong bite-sized, na lalo lang ikinagalit ni Gian, isang eksena na nagpatahimik kina Noi at Benitez dahil nakakatakot ito kapag galit. Nagpatuloy si Luca at iginiit na naniniwala silang si Benitez mismo ang nagkakalat ng sumpa sa mga vampira gamit ang kanyang Magic Kama Sutra, kaya nais nilang sirain ang libro upang hindi na niya magamit ito muli. Tinawag silang tanga ni Benitez sa paniniwalang ito at ipinaliwanag na isa siyang doktor na nandito upang lunasan ang mga sinumpang vampira. Samantala, idiniin ni Noi na kailangan nilang madala ang cursed vampire kay Fatty bilang patunay ng kanilang misyon. Ngunit lalo lang itong ikinagalit ni Loli Luca, na sinabing kailangan niyang sirain ang libro urgently dahil nasumpa ang kanyang stepbrother, habang siya naman ay naipit sa washing machine. Sinabi ni Benitez na kaya niyang pagalingin ito, ngunit lalo lang itong ikinagalit ni Gian. Bago pa siya makapag-react, biglang umatake si Gian gamit ang isang massive swing mula sa kanyang malita. Mabuti na lang at sumaklolo si Noi sa tamang pagkakataon, hinatak si Benitez palayo, kaya nailigtas niya ito. Mabilis namang ginamit ni Noi ang kanyang tripang wire upang tanggalin ang hood ni Gian, at sa sandaling makita ang mukha niya, agad na nagdibs ulit si Benitez dahil, syempre, total hottie pala siya. Ngunit hindi pa tapos si Luca, muli niyang hiniling kay Benitez na ibigay ang libro. Muli niya itong tinanggihan, na lalo lang nagpasiklab ng galit kay Gian. Bigla niyang binuksan ang kanyang briefcase, na naglalaman ng isang red weapon na nagpatindig ng balahibo kay Benitez. Sa sobrang takot, literal na napaihi ito sa pantalon at sinabing kailangan nilang tumakas. Nalito si Noi at tinanong kung bakit hindi na lang sila lumaban, ngunit ipinaliwanag ni Benitez na ang hawak ni Gian ay isang holy weapon na dating pag-aari ng isang makapangyarihang vampira noong Great War, ang parehong vampirang nakapatay ng 1,000 vampires matapos pumayag na lumaban sa panig ng humanity. Dagdag pa niya, malamang si Gian mismo ang vampirang iyon, at wala silang laban dito. Habang sinusubukan nilang tumakas, agad silang inabutan ni Gian. Sa isang iglap, pinaghampas niya ang kanyang kamao sa lupa,
lumikha ng isang napakalakas na shockwave na tumilapon si Benitez sa ere. Sa puntong akala niyang katapusan na niya, mabilis na sumaklolo si MVP Noy, hinawakan ang braso ni Gian upang pigilan ito. Pero sa kasamaang palad, walang epekto ito, dahil sa isang mabilis na galaw, nilampaso ni Gian si Noy na parang laruan. Bago pa siya tuluyang maging Iron Man, siningil ni Gian ang kanyang gauntlet ng isang malakas na beam attack, kaya't napilitan si Noy na sipin si Benitez palayo upang iligtas ito habang siya naman ang sumalo ng buong atake. Nang tuluyan ng mawala ang usok, nawala na silang dalawa sa eksena at kasalukuyang nagtatago sa isang lumang factory. Habang ginagamot ni Noy ang kanyang nasugatang braso, ipinaliwanag ni Benitez na hindi naman lubos na mali si Loli Luca, dahil pwedeng gamitin ang Book of Benitez upang isumpa ang isang vampire. Ngunit matatag na sumagot si Noy, sinabing hindi iyon mahalaga dahil nakita na niyang ginamit ni Benitez ang libro upang magligtas ng buhay. Biglang natawa si Benitez, ngunit hindi ito pinatagal ni Noy, agad niyang sinakal ito gamit ang kanyang kamay at sinabing tumahimik na lang bago sila matunton ng hati. Ngunit sa halip na kabahan, sinabi ni Benitez na may isang paraan siya upang makuha si Gian. Lumabas siya ng mag-isa mula sa factory at hinarap si Gian, na handa nang sunugin ang buong gusali. Sa halip na umatras, sinimulan siyang asarin ni Benitez dahil sa pakikipagtrabaho niya sa isang loli, sabay sabing siguradong minamatsagan siya ng FBI. Galit na sinagot ito ni Gian at inutusan siyang ibigay ang libro. Ngunit si Benitez, bilang isang top G, ay inihulog lang ito sa lupa bago sinabing ginagamit niya ang kaliwang kamay niya upang milk his snake, gabi-gabi, na dahilan kung bakit ito napakalakas. Napaatras si Gian, bahagyang kinabahan, habang inalis ni Benitez ang kanyang gloves. Ngunit isa lamang pala itong distraction, dahil sa likod niya, biglang lumitaw muli ang possessed vampire at kinagat siya sa balikat, dahilan upang masugatan ito. Sinamantala ito ni Benitez at agad na ginamit ang Book of Benitez, bumigkas ng isang lightning spell na nagpamanhid sa kanya. Habang hindi makagalaw si Gian, sinabi ni Benitez na tumahimik na lang siya at panoorin kung paano siya magtrabaho. Lumingon siya sa possessed vampire, isang halimaw na, matapos niyang suriin, ay isang incel na nawalan na ng pag-asa dahil sa kanyang bitchless life. Sa kanyang desperasyon, tuluyan siyang napossess ng espiritu ng isang Reddit mod, kaya't ngayon ay gumagala siya sa gabi upang mangharas ng mga babae. Nang sa wakas ay itinoon ng halimaw ang pansin nito kay Benitez, hindi man lang ito natinag, binuksan niya ang kanyang grimoire at ginamit ang isang makapangyarihang curse-breaking spell na tuluyang nagwasak sa Discord mod spirit sa loob nito. Agad na bumalik ang vampira sa kanyang normal na anyo, ngayon ay walang malay. Sa isang sulok, natulala si Gian sa lahat ng nasaksihan, hindi niya lubos maisip na may ganitong kakayahan si Benitez. Napagtanto ni Benitez na kailangan nilang dalhin ang incel vampire pabalik kay Fatty upang ipakita kung paano niya nagamit ang Book of Benitez, pero sa kabutihang palad, naroon ang dalawang tauhan ni Fatty upang masaksihan ang nangyari at nangakong ipapaalam nila ang tungkol sa kanyang kakayahan. Akala nila ay magiging maayos na ang lahat, ngunit biglang tumayo si Gian, isang nakakagulat na pangyayari dahil dapat ay na-paralyze na siya ng spell. Napaatras si Benitez sa takot at agad na tinawag si Noy, na lumabas mula sa dilim habang bitbit si Loli Luca na parang gym bag. Agad na nag-alala si Gian para sa bata, habang lumapit si Benitez sa kanya at binyantaan siyang Idodox. Si Noy naman ay nakatayo lang, hindi marinig kung ano ang sinasabi ni Benitez, ngunit naalala niya ang utos nito, gamitin ang kanyang Loli sniffing nose upang mahanap si Luca at dalhin ito sa harap ni Gian. Gumana ang plano, dahil sa loob ng ilang segundo, nag-fold si Gian faster than a pack of cards at nagsimulang makiusap na huwag saktan si Luca. Sinamantala ito ni Benitez, mabilis siyang lumapit kay Gian at hinawakan ang kanyang mukha, ginamit ang kanyang magic upang lalo pang hamina ito, at lahat ay nagulat nang bigla niya itong halikan sa labi, isang patunay na ang consent ay isang myth sa kanyang mundo. Nanlaki ang mata ni Gian, habang ang incel na si Benitez ay dahan-daang nilasap ang kanyang mga daliri at buong kapal ng mukhang idineklarang in love na siya sa kanya. Lalong nainis si Loli Luca, dahil naniniwala ito sa true gender equality at hindi matanggap na hindi tinanong ni Benitez ang kanyang pronouns bago ito gawin. Sinubukan niyang atakehin si Benitez gamit ang magic, ngunit mabilis niya itong nailigan. Samantala, sinamantala ni Gian ang kaguluhan upang makatakas, sabay hila kay Luca at pagtalon sa isang gusali. Bago siya tuluyang mawala, sinabi niyang babalik siya upang mag-higanti, pero imbes na matakot, mukhang natuwa pa si Benitez, na lalong kinilabutan si Gian bago siya tuluyang maglaho.
Kinabukasan, pumunta sila sa Fatty Hotel, kung saan sa wakas ay pinalaya na si Amelia. Ngunit, syempre, hindi ito ganun kadali, sinabi ng pangit na bastard na si Amelia ay kailangang manatili sa hotel at magtrabaho bilang isang maid. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang sumapak sa mesa at sinigawan si Benitez, sinabing kailangan niyang manatili sa ilalim ng kanyang supervision at gamutin ang sinumang vampirang dadalhin sa kanya. Ngumiti si Benitez na parang isang molester at agad na pumayag sa kasunduan, dahil sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang gumala para maghanap ng mga pasyente, sila na mismo ang dadalhin sa kanya. Sinabi ni Fatty na handa na ang kanilang kwarto, na agad ikinalito ni Noe. Nag-away sila ni Fatty, sinasabing hindi siya progressive enough upang matulog kasama ang isa pang lalaki, ngunit walang pakialam ang kalbo, sinabi lang nitong sabihin niya ang no homo, at matapos na ito. Samantala, tinanong ni Dante si Amelia kung may nakita ba siyang ghost bago siya maposes, ngunit mukhang wala siyang maalala, isang patunay na siya ay may IQ na pang kitchen duty. Patuloy siyang nag-isip, ngunit wala siyang maalala, kaya't biglang sinabi ni Fatty na baka si Noe ang makakatulong sa kanya upang mabalik ang kanyang alaala. Laking gulat ng lahat, ngunit ipinaliwanag ni Fatty na nakatanggap siya ng isang liham mula sa guro ni Noe, na naglalahad ng kanyang lihim, si Noe pala ay nagmula sa isang makapangyarihang angkan ng vampira na may kakayahang basahin ang alaala ng sinuman sa pamamagitan ng pag-inom ng kanilang dugo. Sa kasamaang palad, lahat ng miyembro ng kanyang angkan ay namatay na, at siya na lang ang natitirang buhay. Tumingin si Amelia kay Noe at tinanong kung kaya ba niyang ibalik ang kanyang mga alaala. At bilang isang big simp, syempre, agad niyang sinunggaban ang oportunidad na makahawak ng babae. Umupo siya, dinilaan ang kanyang kamay bago kinagat ito at sinimulang inumin ang kanyang dugo. Agad siyang lumubog sa kanyang alaala, at nakita ang mga nangyari sa airship. Habang patuloy siyang lumalalim, may nakita siyang isang makinang na liwanag, at sa pagpasok niya rito, nakita niya si Amelia na napapaligiran ng makapal na fog. Bigla na lang may lumitaw mula sa likuran niya at hinawakan siya, nang lumingon siya, nakita niya ang isang nakakatakot na freak circus kung saan may mga kakaibang nilalang na gumagala sa paligid. Litong-lito si Amelia, hanggang sa may narinig siyang ingay. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang ghost, nanginginig siya sa takot at agad tumakbo palayo, hinahabol nito. Sa sobrang takot, nakarating siya sa isang lamppost at habol ang hininga, ngunit nang tumingala siya, naroon ulit ang multo, direkta sa harapan niya. Sa isang iglap, kinagat nito ang kanyang ulo at tuluyang nawala siya. Biglang bumalik si Noe sa realidad, hingal na hingal, at agad na sinabi kay Benitez na may nakita siyang ghost. Naisip ni Benitez ang mga pwedeng ibig sabihin nito, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang mga pinto at isang babae ang pumasok na parang bagyo. Ipinakilala niya ang sarili bilang Domi, at buong kumpiyansa niyang ipinahayag na si Noe ay kanya. Agad itong itinanggi ni Noe, ngunit hindi siya pinansin ni Domi, sa halip, lumapit siya kay Fatty at sinabing kailangan niyang hiramin si Noe. At bago pa siya makapalag, bigla siyang sinabitan ng isang collar at literal na ginawang pet. Wala siyang nagawa nang hilahin siya palabas ni Domi at dinala siya sa isang tindahan ng kasuotan. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang dumalo sa isang dance ball, at kailangan niyang maging dance partner niya si Noe. Habang dumadaan sila sa isang secret passageway, nakarating sila sa isang portal na nag-uugnay sa mundo ng tao at mundo ng mga vampira. Ngunit bago pa sila makatawid, biglang sumugod si Benitez mula sa likuran at tumalon din sa portal na parang walang pakialam. Mabuti na lang at agad siyang nahawakan ni Noe, sabay sigaw na ang mga humans ay hindi dapat naruroon. Ngunit kalmado lang si Benitez at sinabing, "Calm your tits," dahil ilang beses na siyang nakapunta roon. Mukhang nagmamadali si Dominic, kaya't sinabi kay Noe na huwag nang mag-aksaya ng oras at magpatuloy na. Tumigil siya sandali at tiningnan si Benitez, sabay sabing isa siyang peculiar human. Paglabas nila sa portal, tumambad sa kanila ang isang napakalaking vampire city, napakaganda ng arkitektura, may mga paniki na lumilipad sa ilalim ng red sky. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, sa wakas ay nakarating sila sa trailer ni Dominic. Pumasok sila ni Noe sa loob, habang naiwan si Benitez sa labas, na tila isang good wingman, nakangiti at masayang naghihintay. Sa loob, agad na nagsimula si Dominic ng isang striptease, pero dahil si Noe ay isang buzel, sa halip na mag-react sa sexy vibes, nagsimula siyang mag-sorry sa pagdala kay Benitez. Ngunit hindi siya pinansin ni Dominic, lumapit ito sa kanya, kinaligan siya, at sa kamarahang hinubad ang kanyang damit ng bahagya, pinapayagan siyang uminom ng kanyang dugo. Samantala, si Benitez ay kalmadong naghihintay sa labas,
Masaya para sa kaibigan niyang finally got to hit that ass. Maya-maya, nagbihis silang muli at dumiretso sa isang napakalaking ballroom, kung saan maraming tao na nakasuot ng mga kakaibang orgy masks at nagsasayaw sa buong silid. Mabilis na nawala ang kasiyahan ni Noy, tila hindi siya komportable sa dami ng jokers sa paligid. Samantala, sinubukan ni Benitez ang kanyang kapalaran sa mga kids, ngunit agad siyang hinatak ni Noy palayo dahil siguradong nakabantay pa rin ang FBI. Sa gitna ng kasayahan, sinundan nila si Dominic, ngunit biglang na-distract si Noy nang makita ang isang grupo ng mga robots at sinundan niya ang mga ito, iniwan sina Dominic at Benitez na magkasama. Habang sinusundan ang mga robot, tinanong ni Noy kung kailan tuluyang sasakupin ng AI ang mundo, ngunit kahit ang mga robot mismo ay inis na sinabihan siyang, F*** bago lumayo. Sa kanyang pag-atres, hindi niya inaasahan na mababangga niya si Loli Luca at ang kanyang dalawang FBI agents. Nagulat silang pareho nang makita ang isa't isa, at agad siyang tinanong ni Luca kung sinusundan ba siya nito na parang isang creep. Agad namang tumanggi si Noy, ngunit nagduda ang mga agents at tinanong si Luca kung nilalapastangan siya ng lalaking ito. Sa halip na magreklamo, sinabi ni Luca na kaibigan niya si Noy at kailangan nilang mag-usap. Hinailan niya si Noy palayo, na nagbigay ng oportunidad kay Dominic na samantalahin ang pagkawala niya at dalhin si Benitez sa isang pribadong silid. Sa puntong ito, masaya si Benitez, iniisip niyang sa wakas ay matatap niya ang as ni Dominic. Ngunit laking gulat niya nang sa halip, ipinakita ni Dominic kung ano talaga ang isang dominatrix, itinali siya sa pader at sinimulang hajisan ng mga kutsilyo. Sa una, inakala pa rin ni Benitez na isa lang itong weird kink, ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang lumapit si Dominic at sinaksak siya sa mukha, sabay tanong kung sinusubukan niyang samantalahin si Noy. Habang patuloy siyang tinatanong at hinahagisan ng kutsilyo, tinanong niya kung bakit isang tao tulad niya ang tumutulong sa mga vampira. Sa huli, naputol ni Benitez ang mga kadena at sumagot na ipapakita niya mismo ang patunay na siya ang tunay na may hawak ng Book of Benitez. Pagkasabi nito, tumalon siya mula sa balcony at lumandang sa isang napakalaking chandelier, sabay sumigaw sa lahat ng vampira sa ballroom na tingnan siya. Tumayo si Benitez sa ibabaw ng chandelier at buong yabang na inihayag ang kanyang pangalan, Benitez, ang may hawak ng Book of Benitez, ang libro na kinatatakutan ng lahat ng vampira. Maraming vampira ang nagtinginan sa kanya na parang isang weird incel, ngunit agad niyang hinubad ang kanyang sleeves upang ipakita ang asul na marka sa kanyang braso, isang patunay na siya talaga ang tunay na Benitez. Lalong lumala ang tensyon sa silid, maraming vampira ang kinabahan at ilang mga sundalo na ang naghanda upang patayin siya. Ngunit mabilis na kinuha ni Benitez ang kanyang mahiwagang Magic Kama Sutra at ipinagtanggol ang sarili. Sa halip na lumaban, sumigaw siya sa lahat at sinabing kahit na kaya niyang i-curse at sirain ang sinumang vampira sa silid, hindi niya iyon gagawin. Sa halip, ipinahayag niyang isa siyang doktor na nagnanais na pagalingin ang mga vampirang isinumpa. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino sa kanila ang may sumpa upang matulungan niya. Ngunit, sa halip na magkaroon ng positibong reaksyon, ang kanyang talumpati ay naging isang epic fail, at mula sa karamihan, lumabas ang leader ng mga vampira, si Veronica, at walang pag-aalinlangan na nagdesisyong patayin siya. Sa kabutihang palad, bago pa siya mataudas, dumating si Gian na parang isang tunay na clutch player. Sinira niya ang chandelier, hinayla si Benitez, at mabilis siyang iniligtas patungo sa bubong. Si Benitez naman, na parang isang hopeless romantic, ay agad na smitten kay Gian. Ngunit imbes na magkaroon ng romantic moment, basta na lang siya binagsak nito sa lupa at sinabihang, peace off. Bago pa siya makasagot, biglang nagbago ang kilos ni Gian. Isang malakas na whistling noise ang biglang umalingaw-ngaw sa buong ballroom, at walang ano-ano'y nagsilabasan ang mga cursed vampires na agad na umatake sa lahat ng naroon. Samantala, tumakbo si Noy kasama si Luca at sa wakas ay nakita nila ang dalawang FBI agents na nagbabantay sa kanya. Ngunit bago pa sila makalapit kay Luca, bigla na lang silang pinatay ng dalawang lalaking sumulpot mula sa dilim. Isa sa kanila ay may hawak na matatalas na claws, walang duda, ito na si Wolverine. Agad niyang inatake si Luca, ngunit hinaranggan siya ni Noy at itinapon palayo. Samantala, sumugod naman ang isa pang kalaban at sinubukang atakihin si Noy, ngunit mabilis niya itong sidestep, winasak ang espada nito sa isang suntok, at pinasadsad ito sa pader. Si Wolverine naman ay biglang naging agresibo, naglunsad ng sunod-sunod na relentless combo attacks, ngunit masyadong overpowered si Noy, naiwasan niya ang lahat ng ito bago tinadyakan si Wolverine palayo na parang isang soccer ball.
Tinanong ni Noe kung sino ba talaga sila, at doon lumabas mula sa katawan ni Wolverine ang isang nakakatakot na ghost. Ipinahayag nitong sila ang Charlatan, isang grupo na may layuning wasakin ang lahat ng vampira. Samantala, si Vanitas naman ay napansin na nanghihina si Gian. Alam niyang kailangan nito ng blood supply, kaya inalok niya ang kanyang leeg at sinabing uminom siya mula sa kanya. Nag-aalinlangan si Gian at sinabing baka mamatay siya kung gagawin niya ito. Ngunit ang sagot ni Vanitas, wala akong pakialam kahit mamatay ako, basta may magandang babae na sumisip-sip sa akin. Sa wakas, napagtanto ni Gian na kailangan niya ng lakas upang mailigtas si Luca, kaya't sinunggaban niya si Vanitas at sinimulang higupin ang kanyang dugo. Dahan-daang bumalik ang kanyang enerhiya, habang inihahanda niya ang sarili upang makipaglaban sa mga cursed vampires. Samantala, hindi pa tapos si Noe, mas lalong na-offend siya nang subukan siyang gawing katawa-tawa ng ghost gang sa harap ng loli na sinusubukan niyang impress. Sa galit, mabilis siyang sumugod kay Wolverine at sinipa ito ng napakalakas, parang si Ronaldo na sumisipa ng isang game-winning goal. Pagbagsak ni Wolverine sa pader, mabilis itong bumangon at sinubukang suntukin ang multo, pero syempre, isang napakalaking pagkakamali. Tuluyan lang lumusat ang kanyang kamao, at sa halip na matakot, mukhang na-enjoy pa ng multo ang pagsapak sa kanya, sabay sabing, "Alo," na parang ASMR ghost experience. Sinabi ng ghost kay Noe na una niya itong nakita nang nasa loob siya ni Luis, at doon nagsimula ang kanyang interes sa kanya. Narinig ni Noe ang pangalan ni Luis, at bigla siyang nagkapsode flashbacks. Naalala niya ang unang pagkakataong ipinakilala siya ng kanyang guro sa kanyang mga apo, si Luis at si Dominic. Mula pa noon, kahit bata pa sila, simp na talaga si Noe at agad na nagsimulang mag-hit kay Dominic. Siyempre, protective ang kuya niyang si Luis, kaya't nagsimula itong asarin at latin si Noe sa pagiging bobo. Sa inis, sinabihan siya ni Noe na manahimik na lang at huwag niyang sirain ang tsansa niyang makascore kay Dominic. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang tama nga si Luis, talagang wala siyang pag-asa. Dahil sa awa, nagtapos silang tatlo sa iisang kama, kaya kahit paano, win pa rin ito para kay Noe. Sa paglipas ng mga taon, naging matalik silang magkaibigan, at tuluyan nang lumipat sina Luis at Dominic upang manirahan kasama ni Noe. Isang araw, natuklasan ni Luis na siya ay isang curse bearer matapos hindi maisara ng kanyang lolo ang kanyang study room. Dahil dito, unti-unting bumagsak ang kanyang mental state at itinago ang kanyang sumpa sa lahat. Gayun din, nalaman nilang isa pa nilang kaibigan, si Mina, ay isang curse bearer rin. Bilang isang certified simp, agad na nagpasya si Noe na iligtas si Mina mula sa parusang bitay at tumakas kasama siya palabas ng nayon. Sa gitna ng pagtakas, bigla na lang bumagsak si Mina, tila nasa isang intense orgasm, na agad nagpahinto kay Noe. Ngunit nang iangat niya ang ulo nito, nakita niyang naging pula ang kanyang mga mata, isang palatandaan na tuluyan na itong naging isang crazy vampire. Bigla siyang lumundag papunta sa isang villager at hinatak ito, bago mabilis na sumugod kay Noe. Ngunit sa halip na umatras, nanatili lang si Thomas Noe, tila nag-aabang ng aksyon. Sa kabutihang palad, sumulpot si Luis, at sa isang iglap, pinunit niya ang crazy vampire bago pa ito makapanakit ng iba. Ngunit ang pag-ataking iyon ang naging sanhi ng paggising ng sumpa ni Luis, naging uhaw siya sa dugo. Mabilis niyang tinarget si Dominic, ngunit si Noe, bilang isang true alpha male, ay tumayo sa harapan niya upang protektahan ang kanyang waifu. Sa loob ng ilang segundo, nagawa niyang pakalmayin si Luis, ngunit bago pa tuluyang huminahon, kinagat siya nito. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil biglang sumulpot ang kanilang guro at tinanggalan ng ulo si Luis, dahil kung hindi, siguradong inubos niya si Noe. Sa kasalukuyan, matapos maalala ang lahat ng ito, biglang bumagsak si Noe sa sahig, tuluyang nalugmok sa matinding kalungkutan. Nakita ito ng ghost at sinabing kaya nitong tapusin ang kanyang loneliness. Papalapit na ito upang halikan si Noe, nang biglang lumitaw si Vanitas at itinulak ang multo palayo. Galit na binalaan ni Vanitas si Noe na huwag hayaang ang isang walking red flag ang magpapop ng kanyang cherry. At bago pa makalapit muli ang multo, agad niyang inilabas ang kanyang mahiwagang magical camera. Habang si Wolverine ay mabilis na tumatakbo upang hulihin si Luca, biglang dumating si Gian, sinira ang isang pader gamit ang kanyang Hulkbuster arm, at pinabagsak ang mga kalaban. Napagtanto ng Charlatan Gang na hindi sulit ang pag-aaksaya nila ng oras sa trio na ito, kaya tinawag nila ang kanilang buong vampire army. Ngunit sa isang malakas na one-swing attack, knocked out ni Gian ang buong hukbo, kaya't walang nagawa ang mga monsters kundi umatras muna.
Bago umalis, muling lumitaw ang ghost at nangakong babalikan si Noi balang araw upang tulungan siya sa kanyang kalungkutan. Samantala, hinabol ni Jian at Luca ang mga tumatakas na kalaban, ngunit si Noi ay nanatili sa isang tabi, malungkot na iniisip kung paano siya muling nagsa-action, kahit pa sobrang lapit na niya rito. Biglang dumating si Dominic, at sa sobrang desperasyon ni Noi, sinubukan niyang maglabas ng stress sa kanya, isang pagkakamali, dahil agad siyang sinampal. Hindi nagtagal, lumapit si Benitez at ipinaalala sa kanila na marami pang cursed vampires ang kailangang pagalingin. Nakakita si Dominic ng oportunidad upang lumayo sa incel energy ni Noi, kaya't agad niyang inilabas ang kanyang espada, sinabing susuportahan niya si Benitez, at agad na tumakbo palabas ng bulwagan. Mabilis silang sinundan ni Noi, at sa sandaling makita nila ang unang pasyente, agad siyang hinatak ni Noi at sabay silang tumalon mula sa balcony patungo sa lokasyon. Ginamit ni Benitez ang kanyang Cetra Magic at, sa hindi maipaliwanag na paraan, binigyan ng cursed girl ng isang napakalakas na orgasm, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Habang sila ni Noi ay tahimik na pinapanood ang eksenang ito na parang mga proud spectators, tinawag sila ni Dominic at sinabing may isa pang pasyente sa loob. Mabilis silang tumakbo papunta sa eksena, kung saan nakarinig sila ng malalakas na ungol mula sa isang kwarto. Nang pumasok sila, tumambad sa kanila ang isang vampirang getting it on kasama ang isang babae. Agad na nagdib si Benitez sa sisorang action, itinulak si Noi palayo, at kinuha ang kanyang Book of Benitez. Nainis si Noi sa cockblocking, kaya bago pa maabot ng vampira ang kanyang salvation, hinayla niya si Benitez sa kwelyo. Ngunit bago pa sila mag-away, isang crazy dominatrix ang biglang lumitaw sa pinto at sinimulang pag-atakehin sila gamit ang mga icicles mula sa sahig. Mabilis silang nakaiwas at tumakbo palabas ng silid, ngunit sa kanilang pagtakbo, nakita nilang si Dominic ay nakatali. Sandali lang natuwa si Noi sa kanyang kink overload, ngunit hindi nagtagal ay sumunod ang dominatrix sa kanila, walang habas na nagpapalipad ng mga icicle projectiles. Isa sa mga icicle ang tumama sa paa ni Benitez, at unti-unti siyang nanigas sa lugar. Bago pa siya tuluyang maging ice statue, biglang lumitaw ang master ng dominatrix, si Lord Ruthven. Pinagalitan niya ang kanyang submissive dahil sa maling paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Ruthven na maaaring si Benitez mismo ang dahilan ng sumpa sa mga vampira, isang bagay na nagpagalit kay Lord Ruthven at naging dahilan upang gusto niyang wakasan si Benitez mismo. Mabilis na tumayo si Noi upang ipagtanggol ang kanyang wingman at sinabihan si Lord Ruthven na umatras. Ngunit bago pa sumiklab ang labanan, biglang pumasok si Luca, at dito nila napagtanto na si Ruthven pala ang tiyuhin niya. Dahil dito, agad na natunaw ang yelo na bamalat kay Benitez, at pumayag si Ruthven na kunin ang dalawa sa kanyang pangangalaga at sanayin sila. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, biglang nawala ng malay si Noi, naubos ang kanyang lakas dahil sa kanyang joke of a stamina. Nang magising siya, nasa isang fancy-ass room na siya at agad na hinanap si Benitez. Nasaktan ang ego ni Benitez nang malaman niyang iniisip ni Noi na kailangan niya ng proteksyon. Kaya sa halip na magpasalamat, kumuha siya ng kutsilyo at sinubukang laslasin ang leeg ni Noi, ngunit madaling napigilan ito ng huli. Tumingin si Noi sa kanya at sinabing, "No homo," na sapat na para maibalik ang kanilang pagkakaibigan. Sa huli, nangako siya kay Benitez na palagi siyang magiging kasama nito. Pagkatapos nito, nagpunta sila kay Ruthven, na ipinaalam sa kanila na ang charlatan ay tila may balak kay Luca. Sinabi niya na isa si Luca sa pinakamalapit na tagapayo ng Reyna, at kung siya ay mawawala, magiging madali para sa maraming mga corrupt nobles ang kanilang mga plano. Dahil dito, agad na hiniling ni Benitez na dalhin sila kay Queen Faustina, dahil naniniwala siyang siya mismo ang dahilan kung bakit patuloy na lumalaganap ang mga curse bearers. Ngunit dahil Benitez being Benitez, sa halip na humingi ng tulong ng maayos, sinimulan niyang badmouth ang Reyna upang i-provoke si Ruthven. Ang resulta, literal na tinadyakan silang palabas ng kastilyo, kasama ang banta na huwag na silang bumalik. Sa huli, wala silang ibang magawa kundi bumalik kay Fatty, na tiyak na may mga bagong reklamo na naman tungkol sa kanila. Habang galit na galit si Fatty kay Benitez, wala siyang pake dahil abala siya sa pagpapaliwanag kay Noi kung paano wired ang mga vampira na mawalan ng kontrol sa kanilang galit kapag ininsulto ang Reyna. Dagdag pa niya, kapansin-pansin na sobrang eerily calm si Luca habang nagaganap ang insidente, kaya't agad itong naging isang malaking red flag para sa kanya. Maya-maya, dumating ang impormante ni Benitez na si Dante, may dalang bagong impormasyon na binibenta sa kanya.
Sinabi nila na noong nakaraang gabi, may isang curse bearer na dinukot sa harap mismo ng kanilang mga mata, at nang subukan nilang pigilan ito, binugbog lang sila ng walang awa. Ngunit bago sila mawala ng ulirat, nagawa nilang punitin ng isang butones mula sa Amerikana ng kidnapper. Agad na kinilala ni Benitez ang simbolo sa butones, ito ay mula sa anti-vampire unit ng simbahan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Benitez, kaya't nagdesisyon siyang magsolo at magsagawa ng investigasyon tungkol sa mga pagdukot. Pero syempre, dahil Noe is obsessed, napansin niya ito at agad na sumama. Habang tinatanggal ni Benitez ang kandado ng simbahan, biglang lumabas ang dalawang priests upang alamin ang ingay. Wala silang ibang choice kundi talian ang mga ito at haburan, pero dahil wala silang oras upang i-explore ang kanilang kinks, kinuha na lang nila ang kanilang mga kasuotan bilang disguise. Binuksan ni Benitez ang isang hidden passageway patungo sa underground tunnels at ipinaliwanag kay Noe na ang HQ ng anti-vampire unit ay matagal nang nasa mga piitan mula pa noong digmaan. Sa kanilang exploration, biglang nakasalubong nila ang isang captain ng unit. Agad nilang ginamit ang Innocent Priest Act, at bagamat may pagdududa ang kapitan, inalok niya silang ihatid pabalik sa kanilang pinanggalingan. Habang naglalakad sila, biglang naging crafty ang gwardya, nilansi si Benitez at agad itong inilock sa isang cell. Pagkatapos, mabilis niyang hinagis ang isang anti-vampire flash grenade kay Noe, dahilan upang mawala ang kanyang paningin at matukoy ang kanyang tunay na anyo bilang isang vampira. Sa sandaling ito, tuluyang nilamon ng galit ang kapitan, ang mortal niyang kalaban ay nasa harap na niya. Agad niyang ininject ang sarili ng steroids upang tumaas ang kanyang lakas at tuluyang puksain si Noe. Kahit wala siyang makita at pakiramdam ay nasusuka dahil sa epekto ng granada, buong tapang na tumayo si Noe upang harapin ang kapitan. Samantala, sinubukan ni Benitez na kumbinsihin siyang tumakas, ngunit sa halip, napamon pa ni Noe ang pangalan niya dahil sa sobrang concern. Dahil sa narinig, agad na napagtanto ng captain na si Noe pala ang taong hinahanap nila upang iligtas mula sa mga vampira. Nasaktan si Benitez sa ideyang itinuturing lang siya ng kapitan bilang Noe's sidekick, kaya sa inis, sincratch niya ang mukha nito. Habang patuloy na sinusubukang iligtas si Benitez, unti-unting nabawi ni Noe ang kanyang paningin at naghanda ng harapin ang captain. Nakita ito ng captain, kaya't agad siyang sumugod gamit ang kanyang double-edged spear na taglay ang bilis ng kidlat. Sa huling segundo, halos hindi nakailag si Noe at napilitang umatras. Pero hindi siya tinigilan ng captain, sunod-sunod ang kanyang mga atake, hindi binibigyan ng kahit isang segundo si Noe upang makahinga. Sa huling sandali, tumalon ang captain sa ere at sinubukang hampasin si Noe pababa gamit ang kanyang sandata. Ngunit bago pa siya tamaan, mabilis na umatras si Noe, dahilan upang tumama lang ang spear sa lupa. Habang tumatayo ang captain, bigla niyang kinuha ang kanyang mga throwing knives at sa isang powerful throw, tuluyang nasugatan ang mga braso ni Noe, inilantad siya sa mas matinding panganib. Biglang morph ng kapitan ang kanyang spear at ginawa itong whip, sabay hataw nito kay Noe. Sinubukan ni Noe na hawakan ang latigo upang pigilan ito, ngunit sa isang segundo lang, pinadaloy ng pari ang naimbak na kuryente sa latigo, dahilan upang ma-electrocute si Noe. Habang nakaluhod siya sa sakit, mabilis na sumugod ang kapitan upang bugbugin siya gamit ang latigo, ngunit sa tamang sandali, nakatakas si Benitez mula sa kanyang cell at sinaksak ang kapitan mula sa likod. Nagulat ang kapitan sa biglaang pag-atake, kaya ginamit ni Noe ang pagkakataong ito upang hawakan ang kamay niya at ihagis siya papunta sa pader. Sa pagbagsak ng alikabok, napagtanto ng captain na nakatakas na ang dalawa. Sa hindi nagtagal, dumating ang dalawa niyang kasamahan, at ipinaliwanag niya sa kanila ang nangyari. Agad silang nagpasya na habulin ang dalawang intruders. Samantala, si Benitez at Noe ay nagtatago sa isang malalim na pasilyo sa loob ng piitan. Dito, inamin ni Benitez na hindi lang basta curiosity ang dahilan kung bakit siya nandito, may hinahanap siya. Sinabi niyang ang target niya ay si Moro, isang dating miyembro ng simbahan na tuluyang naloko sa obsesyon niya sa vampire research. Dahil dito, siya ay pinatalsik mula sa church, ngunit ayon sa kanilang natuklasan, isa sa mga dumukot sa curse bearer ay isang nilalang na pinalakas ng mga eksperimento ni Moro. Habang ito ay nangyayari, inutusan ng captain ang kanyang mga tauhan na magpalabas ng isang public announcement tungkol sa mga sumisingit sa kanilang dungeon. Ngunit sa kanyang paglalakad, natuklasan niyang walang malay ang kanyang mga tauhan sa sahig, lahat ng kanilang mga robot guards ay biglang lumaban sa kanilang mga dating amo. Ang kinatatakutang AI uprising ay mukhang nagiging totoo. Samantala, patuloy sa pagsasaliksik sina Benitez at Noe,
ngunit napansin ni Noe kung gaano kahusay ang navigation ni Benitez sa piitan. Napansin ito ni Benitez at ipinaliwanag na matapos paslangin ang kanyang pamilya, ang anti-vampire unit ang nagligtas sa kanya. Sinanay nila siya upang maging isa sa kanila, ngunit sa kalaunan, nagsimula siyang maging target ni Moro. Ayaw na niyang ibahagi pa ang iba pang detalye, kaya't biglang naiinis si Noe, at sa sobrang inis, nagsimula siyang sumigaw sa loob ng piitan. Dahil dito, agad silang napansin ng mga gwardya, agad silang naghagis ng isang flash bomb, ngunit bago pa sila mahuli, ginamit ni Benitez ang kanyang magic upang makatakas at seal ang pinto sa likod nila. Matapos ang gulo, nagkaroon ng ideya si Noe, nagdesisyon silang palabasin na si Benitez ang kanyang bihag. Lumabas sila sa open area, kunwaring hinahawakan ni Noe si Benitez bilang isang hostage. Agad naman silang nilapitan ng mga gwardya, at agad na naniwala sa kanilang acting. Isa sa mga gwardya ay mabilis na sumugod kay Noe, kaya't ginamit niya si Benitez bilang projectile, inihagis ito sa ere upang mailayo sa labanan. Nang bumagsak ang palakol ng gwardya, tumalon si Noe, ginamit ang kanyang likod upang makuha ang leverage, at bumagsak mula sa ere na may powerful kick direkta sa ulo ng isa pang kapitan. Nang hindi na makagalaw ang kapitan, sinubukan siyang kumbinsihin ni Noe na tumigil sa labanan dahil masyado siyang cute para saktan. Sa huli, isiniwalat ni Noe na si Moro ay buhay pa rin at siya ang may kasalanan kung bakit nababaliw ang mga vampira. Nagulat ang kapitan sa narinig, at sa halip na ipagpatuloy ang laban, inalok niyang sumama sa kanila upang tapusin ang baliw na scientist. Dinala sila ni Benitez sa bunker ni Moro, ngunit sa sandaling buksan nila ang pinto, hindi nila inaasahan ang sumalubong sa kanila, isang confetti explosion at isang baliw na siyentipiko na masayang sumisigaw, "Benitez, it's been so long." Lumingon si Benitez sa iba at ipinakilala sila kay Moro bilang kanyang mga supporters na nais tumulong sa kanyang eksperimento. Sa narinig, biglang tumalon sa tuwa si Moro, dahil sa buong buhay niya, walang nagpakita ng interes sa kanyang gawain. Sa sobrang saya niya, inanyayahan niya silang lahat na uminom ng tea. Habang sila ay umiinom, ipinaliwanag ni Moro ang kanyang misyon. Sinabi niyang nais niyang maging isang vampire, kaya matagal na niyang sinusuri ang kanilang lahi. Dagdag pa niya, may isang grupo ng mga vampira na sumalakay sa kanyang lab dati at ninakaw ang ilan sa kanyang mahahalagang specimens, kasama na si Benitez, na itinuring niyang pinaka-espesyal sa lahat. Sa pagkawala ni Benitez, nagkaroon siya ng malaking setback, ngunit ngayon na bumalik ito, naniniwala siyang may pagpapatuloy niya ang kanyang research. Sa puntong ito, naging mas suspicious ang usapan, ibinunyag ni Moro na may isang importanteng tao na sumusuporta sa kanyang pananaliksik, dahilan kung bakit nakaligtas siya sa loob mismo ng teritoryo ng anti-vampire unit na dating nagtaboy sa kanya. Ngunit nang tanungin siya ni Benitez kung sino ang taong iyon, mabilis niyang iniba ang usapan at ipinagmalaki kung paano niya gustong kolektahin ang balls ng mga vampires. Sa puntong ito, medyo lumampas na siya sa linya ng pagiging scientist. Bigla niyang sinabi na fascinated siya kay Benitez at, bago pa siya makapagsalita pa, mukhang may balak siyang ilabas. Dito na sumabog sa galit si Noe, hinawakan niya ang kamay ni Moro bago pa ito may magawa pang masama. Nagpumiglas si Benitez at sinabing huwag siyang istorbohin, pero hindi nakinig si Noe. Sa sobrang galit dahil sa interes ni Moro sa balls ni Benitez, agad niya itong binagsak sa mesa, sabay sigaw ng, "Tama na yan, baliw ka." Habang si Moro ay nakahawak pa rin kay Benitez, biglang sumugod ang kanyang mga bodyguards upang atakehin sina Noe at Captain Ron. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang nag-transform si Ron parang si Dr. Octopus at gamit ang kanyang mga tentacles, agad niyang pinagsasapak at pinabagsak ang lahat ng bodyguards. Samantala, hawak pa rin ni Noe si Moro, habang naglabas ng kutsilyo si Benitez at tinutukan ito sa leeg ng baliw na doktor, tinanong kung sino ang kanyang misteryosong taga-suporta. Ngunit bago pa nila mapilit si Moro na umamin, isang halimaw ang biglang bumagsak mula sa itaas at sinipa si Benitez palayo. Agad nitong hinatak si Moro at naghanda ng tumakas. Agad na nakilala ni Noe ang nilalang, ito ang spider monster mula sa party. Mabilis nilang tinakasan ang lugar, tumalon patungo sa isang balcony at pumasok sa isang lift. Ngunit ayaw sumuko ni Benitez, agad niyang hinugot ang kanyang magical Kama Sutra upang atakehin sila. Subalit, sa isang iglap, triggered ni Moro ang kanyang PTSD sa pamamagitan ng pagbato ng mga alaala ng kanyang ex, dahilan upang matulala siya sa sakit. Habang sinusubukang ibalik ni Noe ang ulirat ni Benitez, isang shadow monster ang biglang lumitaw mula sa kawalan at nagsimula ng total chaos.
Sinimulan nitong kainin ng buhay ang ilan sa mga kasama ni Ron. Sa pagsagip, mabilis na sumugod si Ron at tinaga ang bibig ng halimaw gamit ang kanyang lance, ngunit tila wala itong epekto. Sinubukan ni Benitez na ipaliwanag ang isang plano, ngunit bago pa siya matapos, bigla siyang sinunggaban ng halimaw at itinapon sa pader, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nagising lang siya sa tunog ng Noy na nagsusumamo, at bigla niyang naalala na wala siyang oras upang magmukmok tungkol sa kanyang fantasies. Agad niyang inutusan si Noy na kunin si Ron at ang kanyang mga sundalo palabas, habang siya naman ang bahala sa curse bearer sa loob ng halimaw. Ngunit biglang nagpakita ng kakaibang kink si Noy, sinabi niyang gusto niyang maging parte ng monster experience at nais niyang siya ang kainin ng halimaw. Sa hindi malamang dahilan, tila natuwa rin si Benitez sa ideyang ito, kaya't sabay nilang tinakbo ang halimaw, dala ang kanilang Kama Sutra magic, handang bigyan ito ng time of its life. Habang abala si Benitez at Noy, ginamit ni Ron at ng kanyang hukbo ang kanilang mga espada upang tabasin ang mga galami ng halimaw. Sa sandaling bumagsak ito, sabay na tumalon sina Benitez at Noy papasok mismo sa bibig nito. Sa loob, nakita nila ang tunay na pinagmumulan ng sumpa, isang batang vampira na nagsisilbing core ng halimaw. Habang unti-unting bumabalot ang kadiliman sa kanila, mabilis na ginamit ni Benitez ang kanyang Kama Sutra magic, agad na ginawang bato ang halimaw at pinabagsak ito sa maliliit na piraso. Nahulog mula sa loob ng tiyan ng halimaw sina Benitez at Noy, hawak ang batang vampira sa kanilang mga bisig. Sa sobrang tuwa, napag-usapan nilang posible na silang maging throuple sa kanilang nighttime adventures. Ngunit bago pa sila makapagdiwang ng tuluyan, biglang nagsimulang gumuho ang kisame ng laboratorio. Agad silang tumakbo palabas kasabay ng iba, running as far as possible bago huminto sa isang ligtas na lugar upang makapagpahinga. Habang hinihingal pa sila sa takot matapos ang self-destruction ng lab, inutusan ni Ron sina Noy at Benitez na lumabas sa Anti-Vampire HQ, dahil hindi ligtas para sa kanila ang lugar. Sinabi niyang siya na ang bahala sa kanilang misyon, siya mismo ang mag-uulat kay Fatty tungkol sa mga nangyari. Bilang pampalubag loob, hinatak niya sina Noy at Benitez sa isang mahigpit na yakap. Ngunit bago pa ito magtagal, sabay na bumitaw ang dalawa at nagsabing, "No homo," bago mabilis na tumakbo palayo. Sa sandaling umalis na ang dalawa, biglang lumitaw ang isang sexy priest na nagngangalang Olivier, na agad nagtanong tungkol sa gulo. Ngunit sa halip na sagutin siya, biglang sinimulang landiin siya ni Ron, dahilan upang agad siyang bigyan ng malakas na sampal. Kahit na malakas ang sampal na natanggap ni Ron, hindi siya natinag, sa halip, nagpatuloy siya sa kwento kung paano siya muntik nang maging parte ng isang three-way adventure. Samantala, matapos makatakas mula sa dungeon, sina Benitez at Noy ay napadpad sa isang tahimik na pampang sa gitna ng lungsod. Sobrang pagod nila kaya't agad silang naupo upang makapagpahinga. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, nagulat naman si Spidey kay Ruthven tungkol sa lahat ng nangyari, at ipinahayag na ang ugat ng kanilang mga problema ay si Noy. Kinabukasan, pumasok si Amelia sa silid ng mga lalaki at inabot kay Benitez ang isang imbitasyon mula kay Gian na dumating para sa kanya. Agad na nagbihis si Benitez ng may kakaibang kasob-ikan, isang bagay na tila sus para kay Noy. Pinilit siyang tanungin ni Noy kung saan siya pupunta, ngunit hindi niya ito sinagot at diretsyong lumabas upang makipagkita kay Gian para sa kanilang date. Samantala, sinimulan ni Gian ang kanyang master plan, nagpanggap siyang sobrang risk kay Benitez dahil sinabi sa kanya ni Dominic na ang gusto lang talaga ni Benitez ay ang mga taong hindi nagmamahal sa kanya pabalik. Ngunit sa halip na mawalan ng gana si Benitez, lalo pa siyang na-attract kay Gian. Habang naglalakad sila sa bayan, palihim silang sinusundan ni Dominic upang tingnan kung gumana ang plano niya. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang magkahawak kamay na at cozying up sina Gian at Benitez sa publiko. Napagtanto niyang sa kanyang sariling kagagawan, accidentally niyang ipinagkaloob si Benitez kay Gian, kaya naman nagsimula siyang magsisi sa pagkasira ng sarili niyang chances to bone with the Giga Chad. Habang nag-e-explore ng Paris, dinala ni Benitez si Gian sa isang parke at pinakain ito ng mga stuffed rolls. Sa hindi inaasahang pangyayari, dahil sa simpleng pagkain lang na ito, biglang gusto na talaga siyang i-smash ni Gian. Samantala, sa kabilang banda, nagising si Noy sa presensya ni Ruthven na bigla na lang sumulpot sa kanyang silid. Dinala siya nito sa isang kafe, at ang nakakagulat, inarkila ni Ruthven ang buong lugar para sa kanilang one-on-one time. Dahil dito, agad na nagwetas hell si Noy, ngunit sa halip na mag-focus sa date, paulit-ulit na binabanggit ni Ruthven si Benitez. Upang subukang ibalik ang atensyon sa kanya,
sinabi ni Noy na si Ruthven ay nagpapaalala sa kanyang guro. Dito, inamin ni Ruthven na dati siyang teacher at minahal siya ng kanyang mga estudyante, ang tanging pumihil lang sa kanya ay ang FBI. Ngunit bago pa man sila lumaki at maging ligtas mula sa legal concerns, bigla silang pinatay. Dahil dito, ipinahayag ni Ruthven na nais niyang magkaroon ng mga estudyanteng tulad ni Noy, dahil ito ang magpapaligaya sa kanyang buhay. Bigla niyang tinanong si Noy kung anong uri ng nilalang ang gusto niya, humans o vampires. Sa isang inosenteng sagot, sinabi ni Noy na gusto niya ang pareho. Ngunit agad siyang binasura ni Ruthven, sinabing bumagsak siya sa test, at biglang pinadama sa kanya ang isang matinding sakit. Sa isang iglap, hinawakan ni Ruthven si Noy at kinagat ito sa leeg, sabay tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang malaking kamay upang pigilan ang kanyang mga moans. Samantala, balik tayo sa date, habang masaya silang kumakain sa parke, isang bata ang nadapa at nagsimulang damyugo. Agad na nadala si Gian ng kanyang vampirang instincts at hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili, dahilan upang lumantad siya bilang vampira sa publiko. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong parke, bago pa siya makagawa ng masama, mabilis siyang hinawakan ni Benitez at pinilit siyang kagatin ang kanyang kamay upang mapawi ang kanyang uhaw sa dugo. Biglang lumitaw si Dominic kasama ang mga informants upang saklolahan sila. Agad nilang pinalibutan ang buong lugar ng smokescreen, dahilan upang makatakas sila mula sa kaguluhan. Matapos ang matinding habulan, nakarating sila sa bahay ni Gian, kung saan sa wakas, sinimulan niyang suck out si Benitez. Diretsahang tinanong ni Benitez si Gian kung siya ba ay isang curse bearer na pinagbawalang magsalita tungkol dito ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ngunit sa halip na sumagot, tahimik lang siya at walang sabi-sabing tinanggal ang tie ni Benitez, handa nang bigyan siya ng time of his life. Habang patuloy ang intimate moment nila, bigla na lang siyang napaiyak. Sa gitna ng kanyang emosyonal na pagbagsak, pinilit niyang ipanggako kay Benitez na kung sakaling mawalan siya ng kontrol at maging banta kay Luca, kailangan niya siyang patayin. Samantala, sa kabilang banda, bumalat ang isang uri ng darkness kay Noy habang nasa cafe kasama si Ruthven. Sa sobrang sakit, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Dahan-daang lumapit si Ruthven at inalok siya ng isang bagay, upang maging kanyang slave. Sa pamamagitan ng kanyang hypnosis, unti-unting nawala ng kontrol si Noy at hindi sinasadyang pumayag. Sa sandaling matapos ang ritual, nilagyan siya ni Ruthven ng isang collar, tanda na siya na ngayon ay kanyang pawn. Agad siyang nawala ng malay, sa isang sulok ng kafe, lumitaw si Spidey na kanina pa pala nagtatago. Tinanong niya ang kanyang amo kung bakit hindi na lang niya pinatay si Noy gaya ng orihinal na plano. Ngunit isiniwalat ni Ruthven na mas mainam gamitin si Noy bilang pawn upang matuklasan ang tunay na plano ng kanyang guro. Pagbalik sa date night, matapos kumalma si Gian, inihatid siya ni Benitez pauwi, tila silang the deal. Doon, inamin ni Gian ang tunay niyang plano, na gawin lang siyang interesado upang maitaboy ito. Ngunit isiniwalat ni Benitez na alam na niya ito mula pa sa simula. Sa isang mas nakakabahalang revelasyon, ipinahayag ni Gian na binigyan siya ng permiso ni Ruthven na makipag-date kay Benitez. Agad nagring ang warning bell sa ulo ni Benitez, walang paraan na Ruthven ay papayag dito ng walang rason. Mabilis siyang bumalik sa kanilang inn, ngunit sa pagpasok niya sa kanilang kwarto, nakita niya si Noy na tila mahimbing na natutulog. Ngunit may kakaiba sa kanya, hindi siya mukhang normal. Nang magising si Noy, tinanong siya nito kung bakit siya mukhang balisa. Ngunit sa halip na sumagot, sinabi lang ni Benitez sa kanya na, "Shut your trap." Samantala, sa kalsada, nanatili si Gian sa isang sulok, naghihintay na bumalik si Benitez. Ngunit sa halip, dumating si Ruthven, sinabi niya kay Gian na may natanggap siyang ulat tungkol sa isang vampirang nagdulot ng kaguluhan sa parke, kaya't agad siyang nagtungo upang tingnan ang sitwasyon. Mabilis na lumuhad si Gian, nagmamakaawang patawarin siya, idiniin na kumuha naman siya ng consent bago kagatin ang isang tao. Sa halip na magalit, ngumiti si Ruthven, tinanggal ang kanyang balabal at binalot siya nito, bago siya yayain na umuwi na kasama niya. Sa loob ng simbahan, natagpuan ni Olivier si Ron, nakaupo sa library at nagbabasa tungkol sa kasaysayan ng relasyon ng mga tao at vampira. Tinanong siya ni Olivier kung bakit biglang naging interesado siya sa bagay na ito pagkatapos ng matagal na panahon. Sagot ni Ron, nagkaroon siya ng mas malawak na pananaw sa mundo, at nais niyang makita kung may detalyeng nakaligtaan niya noon. Isang sundalo niya, si George, sinigurado kay Olivier na maaari niyang pagkatiwalaan si Ron. Ngunit hindi ganon kadali para kay Olivier ang magtiwala, kaya't sinubukan niyang kumbinsihin si Ron na walang pag-asa ang pagkakaibigan sa pagitan ng tao at vampira.
ipinaalala niya kay Ron ang pinakamasamang senaryo, na maaaring mapuksa ng mga vampira ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na matakot, kalmado lang na sinagot ito ni Ron, at sa halip, nagbanta siya kay Olivier na manahimik, dahil ginagawa lang niya kung ano ang gusto niyang gawin. Sa isa pang bahagi ng lungsod, biglang sumulpot si Dante, lumundag papasok sa kwarto ni Benitez sa pamamagitan ng bintana. May dala siyang breaking news, ang halimaw ng Jevoden ay bumangon muli. Dahil wala siyang ideya kung ano ito, tila nagmukhang tanga si Noe. Kaya't ipinaliwanag ni Dante, ang Beast of Jevoden ay isang dambuhalang lobo na may matutulis na kuko at matingkad na pulang balahibo. Ayon sa alamat, noon, sinalakay nito ang isang buong nayon at walang awang pinagpapatay ang lahat ng residente. Ngunit ayon sa bagong ulat, naniniwala ang ilan na ang halimaw ay isang curse-bearer vampire lamang. Bagamat hindi pa sigurado kung ito nga ang parehong halimaw mula noon, may 5 bangkay na ang natagpuan ngayong buwan, lahat sila pinatay sa iba't ibang paraan, katulad ng mga pagpatay sa nakaraan. Ngunit ang mas mahalaga, may mga eyewitness accounts nang nagpapatunay na bumalik na nga ito. Pagkatapos marinig ang balita tungkol sa Beast of Jevoden, agad na tumayo si Benitez at lumabas upang mapag-isa at makapag-isip. Ngunit bago siya umalis, tinanong niya si Noe kung ano ang plano niya. Sa kasamaang palad, imbes na sagutin siya, si Noe ay abala sa pag-iisip kung gaano kabango si Benitez at kung paano niya gustong suck him out, kaya hindi niya naintindihan ang usapan. Dahil dito, napagpasyahan niyang kumbinsihin si Benitez na hayaan siyang uminom ng dugo nito, kaya sinimulan niyang butter him up gamit ang mga matatamis na salita. Ngunit bago pa siya matapos, biglang pinutol ni Benitez ang kanyang sinasabi. Sa malamig na tono, sinabi niyang huwag na siyang hihingi ng permiso upang inumin ang kanyang dugo kung gusto pa niyang mabuhay. Nagulat si Noe sa cold rejection na natanggap niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kamin si Benitez, kaya't nanatili na lang siyang nakahiga, umiiyak dahil nawala na ang tanging pagkakataon niyang makasipsip sa doktor. Kinabukasan, dumating si Benitez sa bahay upang maghanda para sa kanilang investigasyon. Sa kabila ng nangyari, sumama pa rin si Noe sa kanya. Habang naglalakad sila, hindi na kinaya ni Benitez ang sobrang awkwardness kaya diretsahang hinarap niya si Noe tungkol dito. Sa huli, nagsorry si Noe tungkol sa nangyari noong isang gabi. Sa kabutihang palad, sinabi ni Benitez na maaari naman siyang sumipsip ng dugo, pero kapag lang siya ay nasugatan. Sa sobrang saya, agad na sumunod si Noe kay Benitez papunta sa istasyon ng tren. Sa unang pagkakataon, makakasakay si Noe sa tren, kaya labis ang kanyang kasiyahan. Ngunit kahit excited siya, hindi siya makatulog sa buong biyahe, sigurado siyang iiwan siya ni Benitez sa oras na hindi siya maging kapaki-pakinabang. Pagdating nila sa destinasyon, sinalubong sila ni Dante at ng kanyang grupo, sumali sila sa misyon hindi para tumulong, kundi upang makakuha ng juicy gossip na maibebenta nila sa hinaharap. Matapos ang maikling pag-uusap, sumakay sila sa isang wagon papunta sa kanilang inn. Plano nilang iwan ang kanilang mga gamit doon bago agad na simulan ang paghahanap sa halimaw. Habang naglalakad ang grupo sa Forest of the Beast, isiniwalat ni Dante na bukod sa halimaw, isang mahiwagang witch din ang naninirahan sa lugar. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang grupo kung may koneksyon nga ba ang mangkukulam at ang halimaw na hinahanap nila. Habang abala sila sa diskusyon, napansin ni Noe ang ilang mga nuts malapit sa daan. Dahil sa kanyang pagka-addict sa pagkain, dumbest moment na naman, palihim siyang lumayo sa grupo upang kuhanin ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi niya namalayang naliligaw na pala siya sa gitna ng kagubatan. Napansin ng grupo na nawawala si Noe, kaya agad nilang sinimulan ang paghahanap sa kanya. Dinala sila ng kanilang paghahanap sa isang snowy area, kung saan narinig nila ang paparating na mga tao. Agad silang nagtago sa likod ng mga palumpong at pinanood ang isang pangkat ng mga sundalo na lumitaw. Napagtanto nilang ang mga ito ay bahagi ng isang hunting squad na ipinadala ng hari upang hulihin ang halimaw. Ngunit bago pa nila ito mapag-isipan ng mabuti, isang napakalaking nilalang ang biglang lumitaw, ang Beast of Jevoden mismo. Agad na inihanda ng mga sundalo ang kanilang mga baril at pinaputukan ang halimaw, ngunit tila wala itong epekto. Sa isang iglap, isang mighty swipe ng kanyang malalaking paws ang nagpatalsik sa mga sundalo na parang mga manika. Sa sobrang takot, sinubukan ng grupo na tumakas, ngunit masyadong mabilis ang halimaw, bago pa sila makatakbo ng malayo, nahuli nito si Benitez at pinatumba siya sa lupa. Sa harap ng kanyang pulang kumikinang na mata, mabilis na lumapit ang halimaw upang tapusin si Benitez. Ngunit bago pa ito makaabot, isang napakalakas na blast ang tumama rito mula sa malayo.
Dumating si Gian mula sa kung saan at sa isang iglap, gamit ang kanyang gauntlet, tinulak niya ang halimaw palayo. Habang patuloy na naglalaban sina Benitez at Gian laban sa Beast of Jevoden, biglang napadpad si Noi sa isang eksena ng madugong patayan kung saan nakita niyang walang awang pinatay ng isang misteryosong lalaki ang isang grupo ng tao. Nang mapansin siya ng mamamatay tao, agad itong sumugod upang atakihin siya, pero mabilis na nakaiwas si Noi at tumalon sa isang puno. Dito nagpakilala ang lalaki bilang Astolfo Gran Autem, isang miyembro ng Chasseur, ang elite anti-vampire squad, at ipinaliwanag niyang pinatay niya ang mga lalaking iyon dahil sinusubukan nilang kunin siya. Ngunit nang matuklasan niyang isang vampira si Noi, agad siyang umatake at tinangkang hiwain ito na parang hamon. Walang awang pinakawalan ni Astolfo ang sunod-sunod na atake upang pilitin si Noi na lumaban, at dito napansin ni Noi ang isang nakakatakot na katotohanan, hindi tulad ni Roland at Olivier, tunay na ine-enjoy ni Astolfo ang pagdanak ng dugo, kaya't mas lalo siyang natakot. Habang walang habas na sinasaksak ni Astolfo ang mga patay na katawan sa lupa para tiyaking patay na nga ang mga ito, sinubukan siyang pigilan ni Noi at sumugod upang agawin ang kanyang espada, pero sinalubong siya ng isang malakas na slash sa dibdib, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling akmang tatapusin siya gamit ang sibat, biglang yumanig ang buong paligid at mula sa kagubatan ay lumipad ang Beast of Jevoden, kasalukuyang nasa gitna ng isang brutal na laban-laban kay Gian. Sa kanyang pagbagsak, naglabas ito ng napakalakas na shockwave na nagpataob kina Noi at Astolfo. Habang si Dante at ang iba pang informants ay tumakbo papunta kay Noi upang suriin ang kanyang kalagayan, sinubukan ni Benitez na kumbinsihin si Gian na huwag patayin agad ang halimaw, ngunit hindi niya ito mapigilan, masyado nang matagal ang kanyang paghihiganti, kaya't buo ang kanyang loob na tapusin ang halimaw. Sa malayo, habang nanunood si Astolfo, unti-unting napagtanto niya kung sino ang babaeng lumalaban sa halimaw, siya ang Hellfire Witch. Sa sobrang hype, sumugod siya upang mapanood ito ng mas malapitan, isang epic deathmatch ang nagaganap sa harapan niya. Habang naglalaban sina Gian at ang halimaw, patuloy na pinoprovoke ni Benitez si Astolfo upang mailayo siya at mabigyan ng pagkakataon si Noi na pigilan si Gian. Habang patuloy na tumitindi ang labanan, sa hindi kalayuan ay may isang nilalang na tahimik na nanunood, ang Ghost Leader mismo. Nagdesisyon siyang sumali sa kaguluhan at sa isang iglap, tila nabalot ang buong mundo sa isang kakaibang reality na parang weird-ass wallpaper. Bumaba siya upang makipag-usap kay Noi sa isang Edward Cullen style na moment, at upang makakuha ng privacy sa kanilang pag-uusap, nagpadala siya ng hallucinations sa iba pang nasa paligid, pinipilit silang harapin ang kanilang pinakamalalang PTSD triggers. Dahil sa epekto ng ilusyon, tuluyang nawala sa sarili si Astolfo at lalo pang lumala ang kanyang pagkabaliw. Dahil sa kanyang galit at paranoia, lumapit siya kay Gian, handang tapusin siya sa isang iglap. Habang akmang tatagain ni Astolfo si Gian sa leeg gamit ang kanyang kutsilyo, biglang sumulpot si Benitez at mabilis na ginupit ang braso ng knight, dahilan upang mabitawan nito ang kanyang sandata. Mabilis niyang tinadyakan si Astolfo palayo at hinugot ang kanyang magical Kama Sutra upang tuldukan ang kaguluhan, ngunit bago pa niya matapos ang spell, isang lumilipad na kutsilyo ang biglang tumama sa kanyang Book of Benitez at pinabagsak ito sa lupa. Sa sandaling bumagsak ang libro, isang malakas na pagsabog ang naganap, dahilan upang mawalan ng malay ang lahat at tuluyang masira ang ilusyon ng hallucinatory world. Sa muling pagbalik sa realidad, ang curse bearer na nasa loob ng halimaw, si Chloe Dapchir, ay tuluyang nakalaya, at isang lalaki ang lumapit upang sunduin siya pauwi. Ilang sandali matapos ang laban, napansin ni Gian na si Benitez ay nalason, kaya't inialok niyang sipsipin ito mula sa kanyang katawan. Bitbit ang walang malay na si Benitez, dinala niya ito sa isang maliit na cottage, sinindihan ng furry place, at tinanggal ang basang damit nito mula sa lamig ng niebe. Sa sandaling nakita ni Benitez na ginagawa rin ito ni Gian, agad siyang hinimatay sa sobrang kasiyahan. Nang makabawi, binalot sila ni Gian ng isang kumot habang nakaupo sa harap ng apoy upang magpainit at matuyo. Nang medyo makarelax na sila, sinimulan niyang ikwento kay Benitez kung paano ang kanyang mga magulang ay dating estudyante ni Ruthven, kaya't madalas silang maglakbay. Sa isa sa kanilang mga biyahe, iniwan siya sa pangangalaga ng Lord of Jevoden sa kanyang kastilyo, kung saan nakilala niya si Chloe, isang vampirang itinago mula sa mundo. Mula noon, itinuring niyang isang nakatatandang kapatid si Chloe, at ang utos na patayin siya ay naging isa sa pinakamasakit na bagay na kanyang pinagdaanan. Dahil bilang isang Chaucer, dapat niyang sundin ang utos ng walang pag-aalinlangan, kaya't wala siyang nagawa kundi labanan siya. Napansin niyang nilalagnat si Benitez,
kaya tumayo siya upang kumuha ng tubig, ngunit sa sandaling ito, tuluyang bumagsak ang emosyon ni Benitez, napagtanto niyang siya at si Gian ay teknikal na magkaaway, dahil siya ay desperadong gustong iligtas ang halimaw na kanyang kailangang patayin. Sa sobrang galit sa sitwasyon, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, ngunit bago pa siya tuluyang mawala sa kontrol, hinawakan siya ni Gian at hinalikan upang patahanan siya, sinabihan siyang magpahinga muna. Kinaumagahan, nagising si Gian na wala na sa higaan si Benitez. Sa kanyang pagkabahala, inisip niyang baka iniwan siya nito, ngunit biglang nakarinig siya ng mga boses mula sa labas. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang si Benitez ay nag-uusap kasama ang isa sa mga informants, at sa kabila ng kanyang pag-aalala, natuwa siya nang makitang malakas na itong maglakad. Ngunit nang maalala niya ang mga nangyari noong nakaraang gabi, bigla siyang na-overwhelm ng hiya sa kanyang sariling pagiging dominant at sinimulang batikyusin ang sarili dahil nahulog siya sa isang arrogant at useless na lalaki. Determinado siyang ibalik ang kanyang upper hand, lumabas siya ng cottage upang ipahiya si Benitez at ipaalala kung gaano siya naging bottom kagabi. Ngunit sa sandaling nakita niya siya, bumalik na naman ang dating arrogant persona ni Benitez, at siya pa ang natulala at hindi makapagsalita. Nakita ito ng informant na si Johan, na agad namang sinimulan ang pang-iintriga, pilit kinukulit ang dalawa para makuha ang tsismis. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Dante, matagal nang hinahanap ang dalawa matapos ang laban noong isang araw. Sa kanyang labis na kasob-ikan, bigla niyang tinalon si Johan at niyakap ito sa lupa, sabay sabing na-miss niya ito. Samantala, napansin ni Benitez na wala si Noe, kaya agad siyang nagtaka kung saan ito napadpad. Dinig ito ni Dante at ibinalita sa kanya na si Noe ay dinala ng mangkukulam, kasama ang grimoire ni Benitez. Sinubukan niyang sundan ang mga ito, ngunit natuntun siya ng mga tauhan ng mangkukulam kaya napilitan siyang umatras bago pa siya makatuklas ng karagdagang impormasyon. Walang sinayang na oras ang grupo, agad silang naghanda upang sundan si Noe at bawiin ang Book of Benitez mula sa witch. Sa lahat ng hindi inaasahan, biglang hinugot ni Benitez ang kanyang dagger at itinutok ito kina Dante at Johan, ikinagulat ng lahat. Sa isang matinding tono, inutusan niya silang sabihin ang lahat ng kanilang itinago sa kanya tungkol sa Beast of Jevoden, dahil binayaran na niya sila ng buo para sa impormasyon. Sa takot, pumayag si Dante na ibunyag ang lahat habang sila ay naglalakad, at sa puntong ito, tinanong ni Benitez si Gian kung kaya niyang dalhin sila sa tirahan ni Chloe, dahil sigurado siyang siya ang tunay na witch. Samantala, si Astolfo, na nagtago sa isang kuweba sa kagubatan matapos ang matinding laban, ay natagpuan ng isa sa kanyang mga tauhan. Agad niyang inutusan itong sundan siya papunta sa kastilyo ng mangkukulam upang tapusin ang kanilang misyon. Sa loob ng kastilyo, nagising si Noe sa nakakagulat na eksena kung saan si Chloe mismo ang nakasubsob sa kanya, sinusubukang sipsipin ang kanyang dugo. Sa gulat, mabilis niyang itinulak ito palayo upang maiwasan ang anumang problema mula sa FBI. Ngunit tila wala siyang pake, at sa halip, walang kahirap-hirap na ibinalik siya ni Chloe sa higaan, mas inuuna ang sarili niyang kasiyahan. Bago pa siya muling makasipsip ng dugo, biglang pumasok ang kanyang butler na si Jean Jacques, na agad siyang hinayla palayo kay Noe. Sa sobrang selos, nagbanta si Jean Jacques na sasakal niya si Noe hanggang mamatay, dahil sa tingin niya, inaagaw nito si Chloe mula sa kanya. Ang labis niyang selos ay tila isang romantic drama, dahil natunaw ang galit ni Chloe na parang ice cream sa temperatura ng kwarto. Matapos niyang patunayan ang kanyang pagiging alpha, bumalik si Jean Jacques sa totoong dahilan ng kanyang pagpunta, ibinalik niya kay Noe ang pusa ni Benitez, na natagpuan niyang gumagala sa mga bundok, pati na rin ang kanyang mga damit, na sobrang baho kaya't napilitan siyang labhan ang mga ito. Sinabihan niya si Noe na magbihis at bumaba sa lalong madaling panahon bago niya dalhin si Chloe palabas ng silid. Habang nagbibihis, hindi maiwasan ni Noe na mag-alala kung ayos lang si Benitez, ngunit dahil wala siyang magagawa sa ngayon, nagpasya siyang pakinggan ang sasabihin ng magkasintahan. Pagdating niya sa dining hall, natagpuan niya sina Chloe at Jean Jacques na nakaupo sa mesa, habang isang grupo ng mga robotic instruments ang tumutugtog ng nakakakilabot na musika. Sa paanyaya ni Chloe, umupo siya upang sumali sa kanila, ngunit biglang lumitaw ang creepy shadow ghost mula kanina sa likuran niya. Sa sobrang inis, agad na tinawag ni Noe ang multo at sinabihang lumayo kay Chloe, ngunit tila wala itong epekto sa kanya, dahil kalmado lang niyang sinabing dapat siyang umupo at kumain na lang. Sa kanyang pagkagulat, napagtanto ni Noe na tila magkaibigan sina Chloe at ang misteryosong multo. Hindi niya napigilan ang sarili at diretsahang tinanong si Chloe kung siya ba talaga ang halimaw na kanilang hinahanap,
paano niya nakakayanang makasama ang mismong multong nagbigay sa kanya ng sumpa. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, pinatigil siya ni Chloe at sinabing siya ay isang woke woman na may sariling desisyon sa buhay, at siya mismo ang pumili ng ganitong kapalaran. Ibinunyag niya na gumawa siya ng isang hiling, at ang kapalit nito ay ang pagbibigay ng kontrol sa multo upang gawing isang curse bearer ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ng ghost na pagdating sa makapangyarihang mga vampira tulad ni Chloe, hindi ito maaaring gumamit ng puwersa upang kunin ang kanilang katawan, kaya't palagi nitong magalang na tinatanong kung nais ba nilang hayaang manatili ito kapalit ng isang hiling. Sa puntong ito, tinanong nito si Noe kung mayroon siyang anumang ninanais. Ngunit sa halip na sagutin ito ng mahinahon, agad na bumalik sa isipan ni Noe ang alaala kung paano pinatay ng ghost si Luis, kaya't galit na tinanong niya kung inalok din ba si Luis ng parehong kasunduan. Sa sobrang galit, hindi na niya napigilan ang sarili at sinubukang sampalan ang ghost, ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang kamay, dumaan lang ito na parang wala itong laman. Sa matinding pagkadismaya, mabilis siyang tumalon sa ibabaw ng mesa at sinubukang hawakan ito, ngunit nang hindi pa rin niya ito mahuli, mas lalo siyang nagalit at itinapon ang lahat ng gamit sa mesa sa sahig. Sa sobrang inis ni Chloe sa ginawang kaguluhan ni Noe sa kanyang pagkain, agad siyang lumundag at tinapak si Noe papunta sa pader, dahilan upang mawalan ito ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa kusina, kung saan si Jean Jax ay abala sa pagluluto. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari at tinanong kung nasaan si Chloe, ngunit sinabi lang ni Jean na nasa piling ito ng shadow at mas mabuti pang lumayo siya. Ngunit hindi kayang pabayaan ni Noe na iwanang mag-isa ang isang babae kasama ang isang mapanganib na halimaw. Gayunpaman, bago pa siya makapagsimula ng kanyang heroic monologue, umungol ang kanyang sikmura, kaya't agad na naglatag si Jean ng pagkain para sa kanya, ngunit sa isang kondisyon, kailangan niyang tumulong sa paglilinis pagkatapos. Sa unang higop pa lang ng sabaw, napagtanto agad ni Noe na natagpuan na niya ang kanyang culinary soulmate. Agad siyang lumapit kay Jean, nagsimulang simp over the soup, at taos-pusong nagpasalamat sa kanya sa pagsagip ng kanyang buhay. Samantala, sa kagubatan, isiniwalat ni Benitez sa iba na ang pamilya ni Chloe ay matagal nang nagsasaliksik tungkol sa World Formula, kahit na mariing ipinagbabawal ito ng church. Dahil sa kanilang pananaliksik, nabuo nila ang isang device na tinatawag na Alteration Engine, isang makinang kayang baguhin ang World Formula, at ito mismo ang dahilan kung paano nabuhay ang Beast of Jevoden. Kaya naman, parehong vampira at tao ang interesadong malaman ang lihim nito. Biglang tinanong ni Dante kung sino talaga ang pinaglilingkuran ni Johan, at dahil wala na siyang makitang dahilan upang magsinungaling, diretsahan niyang sinabi na sumusunod siya sa mga utos ng isang lord na nagngangalang Francis. Ang tunay nitong misyon ay alamin kung totoo nga bang umiiral ang engine, kaya't inutusan siya nitong gamitin si Benitez para makuha ang impormasyon. Kung sakaling totoo nga ito, kailangang matagpuan ito ni Johan at dalhin pabalik kay Francis. Sa loob ng kastilyo, tila naging magkaibigan na sina Noe at Jean, at sa kanilang pagiging close, dinala ni Jean si Noe sa isang castle tour. Habang naglalakad, ipinakita ni Jean ang mga lumang larawan ng pamilya ni Chloe at isiniwalat na lahat sila ay namatay sa isang beast attack. Matagal nang nabubuhay si Chloe, at sa loob ng maraming henerasyon, tahimik niyang binantayan ang kanyang pamilya. Sa puntong ito, tinanong ni Jean si Noe kung nais ba talaga nilang saktan si Chloe. Ngunit agad na nilinaw ni Noe na ang tanging kaaway nila ay ang Shadow Ghost. Ipinaliwanag niya kay Jean ang tungkol sa mga kapangyarihan ni Benitez at ang posibilidad ng pagtanggal ng ghost mula kay Chloe upang tuluyan siyang gumaling. Nang marinig ito ni Jean, agad siyang lumubog sa kanyang sub-story, ibinahagi niya kung paano araw-araw na umiiyak si Chloe bago dumating ang ghost, at sa kabila ng kanyang pagsisikap, wala siyang magawa upang mapagan ang kanyang nararamdaman. Nang dumating ang ghost at inalok si Chloe ng paraan upang mawala ang kanyang sakit, agad siyang pumayag. Sa puntong iyon, wala nang ibang mahalaga kay Jean, basta't mapanood niya si Chloe na muling ngumiti, handa siyang isakripisyo ang lahat. Lahat ng ginawa niya, ang nais lang niya ay makasama siya magpakailanman at matiyak na siya ay ligtas. Habang pinagmamasdan ng ghost sina Jean, Jax at Noe, tinanong nito si Chloe kung sigurado ba siyang tama ang desisyong iwan si Jean kasama si Noe. Sa halip na mag-alala, kalmado lang na sinagot ni Chloe na dapat hayaan na lang ito, dahil ito ang isang bihirang pagkakataon para kay Jean na makilala ang ibang tao. Ngunit inamin din niya na hindi ito madali para sa kanya, dahil siya ay isang labis na selosang babae. Upang patunayan ito, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Noong siya ay bata pa, nagising siya isang araw na may isang nakakagimbal na katotohanan, siya ay naging isang vampira.
Nang ang Beast of Jevoden ay nagsimulang guluhin ang World Formula, naapektuhan din ang kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang transformation. Labis na nag-alala ang kanyang ama, kaya't inutusan siyang huwag ipaalam kahit kanino ang kanyang bagong pagkatao, habang nangako ito na gagawin ang lahat upang gawing tao siyang muli. Simula noon, huminto ang kanyang katawan sa pagtanda, kaya't kinailangang itago siya mula sa mundo upang maiwasan ang anumang hinala. Pinalabas nilang nagkasakit siya at namatay sa loob ng kastilyo, habang ang kanyang ama ay nagtipon ng mga pinakamahuhusay na mages at alchemists upang pag-aralan ang World Formula. Kahit hanggang sa kanyang huling hininga, ang tanging layunin ng kanyang ama ay hanapin ang paraan upang muling gawing tao si Chloe. Ngunit habang lumilipas ang henerasyon, ang pangarap ng kanyang ama ay naging isang bagay na mas matindi, ang pagnanais na matutunan at kontrolin ang World Formula ay unti-unting naging isang uhaw sa walang kapantay na kapangyarihan. Hindi na ito tungkol sa kanyang muling pagiging tao, kundi tungkol sa pagtuklas ng lihim ng godly power na dala ng World Formula. Isang araw, isang misteryosong manlalakbay ang dumating sa kastilyo at nagpakilala sa kanya bilang August Ruthven. Siya ang unang vampirang nakilala ni Chloe, at sa labis na kasabikan, ibinunyag niya rito ang lahat ng sikreto ng kanyang pamilya. Sinabi niya kay August na ang interaction sa World Formula ay nangangailangan ng isang medium, at napili ng kanyang pamilya na gamitin ang sound bilang kanilang paraan ng pakikialam dito. Ipinakita niya rito ang kanilang mga tala, at tila kumbinsido si August na talagang posible ang paggawa ng isang alteration engine. Ipinahayag nito na ang makinang ito ay maaaring ang tanging pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan ng mundo. Bago niya nakilala si August, hindi niya kailanman naisip ang labas ng kanyang kastilyo, ang mundo niya ay umiikot lamang sa loob ng mga pader ng kastilyo at sa mga bundok na pumapalibot dito. Ngunit binuksan ni August ang kanyang isipan at ipinaalam sa kanya ang malupit na katotohanan, sa labas ng kanyang ligtas na mundo, ang mga vampira ay patuloy na hinuhuli at pinagpapaslang ng church, habang ang mga tao ay labis na pinahihirapan kahit sa kaunting hinala lamang. Nang tanungin niya si August kung kaninong panig siya nakatayo, diretsahan siyang sinagot nito na hindi siya nabibilang sa alinman sa dalawa. Sinabi niyang gusto niya ang parehong vampira at tao, kaya't ang tanging hangarin niya ay tapusin ang digmaan sa pagitan nila. Labis na humanga si Chloe sa pagiging matatag ni August sa kanyang paniniwala, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakahanap siya ng isang taong tunay niyang nakakaintindihan. Ngunit kasabay ng paghanga, isang matinding selos din ang bumalat sa kanya, naiinggit siya kung paano kayang ipahayag ni August ang kanyang damdamin ng walang pag-aalinlangan, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito, mas lalong lumalim ang koneksyon niya kay August. Nang dumating ang araw ng pag-alis nito, wala siyang magawa kundi ang maghintay at umasang babalik ito sa kanya balang araw. Makalipas ang ilang panahon, dumating si Gian sa kastilyo ni Chloe at inilagay siya sa kanyang pangangalaga habang wala ang kanyang mga magulang. Isang araw, sinabi ni Gian na may nakita siyang isang napakagandang lugar mula sa bintana at agad siyang tumakbo sa kagubatan upang hanapin ito. Hinikayat niya si Chloe na sumama, ngunit sa simula, natakot at nagdalawang isip ito. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, napilitan siyang sumunod kay Gian, ngunit habang hinahanap niya ito, hindi niya ito makita kahit saan. Sa isang iglap, biglang lumundag si Gian mula sa kanyang pinagtataguan at tinamba siya sa lupa sa isang mapaglarong paraan. Sa gitna ng kagubatan, napalibutan ng mga makukulay na bulaklak at tanawin ng kalikasan, si Chloe ay hindi napigil ang mapaiyak, ito ang unang pagkakataon na sinuway niya ang utos ng kanyang ama na huwag lumabas ng kastilyo, at hindi siya nagsisisi. Sa kauna-unahang beses, nasilayan niya ang napakalawak na asul na kalangitan at ang kagandahan ng mundo sa labas ng kanyang tahanan. Ang araw na iyon ay isang bagay na hindi pa niya naranasan dati, isang bagay na tunay na bago para sa kanya. Ngunit isang araw, biglang kinuha si Gian ni August upang ibalik sa kanyang mga magulang, at simula noon, hindi na siya nakatanggap ng anumang balita mula sa kanya. Naging lubhang balisa si Chloe, ngunit wala siyang paraan upang puntahan ito at tiyaking ligtas siya, dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang pamilya. Isang araw, bumalik si August sa kastilyo, sugatan at hirap sa paghinga. Agad niyang tinanong si Chloe kung tapos na ba ang paggawa ng alteration engine bago siya bumagsak sa lupa sa matinding sakit. Sa huli, inamin niyang nagkamali siya sa paniniwalang maaaring makipagkasundo ang church sa mga vampira, at ngayon, kinakailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Upang maisakatuparan ito, desperado niyang hiniling na ibigay sa kanya ni Chloe ang pananaliksik ng kanyang pamilya. Nang tumanggi ito,
Bigla siyang hinawakan ni August sa mukha at sa isang mabilis na galaw, binuhat siya at kinagat sa leeg, ginagawang alipin niya. Sa kabila ng kanyang pagpupumiglas, hindi siya pinakawalan ni August, at pinilit siyang mangako na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan at kaalaman para sa kanya. Ngunit sa matinding lakas ng kanyang sariling kalooban, nagawa niyang makalaya mula sa kanyang kontrol at tinaboy siya palabas ng kastilyo. Bilang tagapangalaga ng pananaliksik ng kanyang pamilya, ang kanyang tungkulin ay protektahan ito sa lahat ng paraan, kaya't hindi niya ito maaaring ipagkatiwala kahit kanino. Sa matinding sama ng loob sa pagtanggi ni Chloe, umalis si August nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita, at mula noon, hindi na niya ito muling narinig o nakita. Sa pagkawala ng kauna-unahang kaibigan na nagbigay kulay sa kanyang buhay, nanatili siyang nag-iisa. Ilang taon ang lumipas, nakatanggap siya ng isang liham mula sa isang taong nagpakilalang kaibigan ni August. Ipinahayag nito na tapos na ang digmaan, at ang pangunahing dahilan ng kapayapaan ay si August mismo, siya ngayon ay isa ng miyembro ng Senate. Dito napagtanto ni Chloe na naabot na ni August ang matagal niyang pinapangarap at hindi na siya kailanman babalik. Sa loob ng maraming dekada, inialay niya ang kanyang buhay sa pananaliksik, habang patuloy na iniisip kung ano na ang kalagayan ni Gian. Isang araw, habang procrastinating sa kanyang trabaho sa engine at labis na nangungulila kay Gian, biglang lumitaw ang ghost sa harap niya, nag-aalok na tanggalin ang lahat ng kanyang pagdurusa. Ginamit nito ang kanyang kakayahan upang palabasin ang isang ilusyon na nagpaniwala kay Chloe na siya mismo ang pumatay kay Gian, at upang patunayan ito, narinig niya ang mga pag-uusap ng ilang manlalakbay na nagkukwento tungkol sa kanyang pagkamatay. Sa matinding takot at pagkalito, tumakbo siya palayo mula sa ghost, ngunit patuloy siyang pinipilit nito na humiling sa kanya. Sa bandang huli, sa ilalim ng matinding presyon, hiniling ni Chloe ang bagay na tuluyan ng magpapabago sa kanya, at iyon ay ang maging isang halimaw, pinili niyang maging isang beast sa kanyang sariling kagustuhan, para sa isang dahilan na tanging siya lamang ang nakakaalam, at hanggang sa makamit niya ang kanyang tunay na layunin, hindi siya kailanman titigil sa labanang ito.